Taba. Okay, thank you. Hazel, si Owen, kung ano mga bigsasabi sa akin. Bumati ka muna, Hazel. Hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa ninang ko, sa pamangkin ko, Saki, sa mga taga-Romblon, taga-Aklan, Boracay, Mindoro, sa mga kamag-anak ko na nakakakilala sa akin. Hello po. Ayan, Hazel, saan ka nag-abroad? Taiwan po. Bilang isang, Factory worker po. ikaw may babalik doon. Hopefully po, pag may pera pong mag-placement. Bilang mga kapatid mo, Bali, 3 na lang po kami ngayon. Namatay na po yung brother ko. Then, yung sister ko po nasa Romblon. Tapos, kasama ko po yung isa ngayon. sino isa? Yung ate ko po. Tapos yung naka-green, Yung sino? pinsang ko po. Okay. Ang iyong mga magulang ay wala na rin, di ba? Opo, namatay po sila ng same day po. Same date. Pareho? Opo. Ano mo sabihin? Oras lang po ang pagitan. 2 hours lang po ang pagitan nila. Nagsama na sila, parang gano'n? Pero Bakit? Anong hindi po kinamatay? nila alam na pareho silang namatay. Kasi magkaibang hospital po sila. Paano yun? Maghihiwalay ba sila? Opo, bali ano po, yung mother ko, namatay po siya sa heart. Tapos yung father ko po, liver cancer. And then, nung time po yun, yung araw din po nun, bakasyon ko po sana, 1 year na po ako sa Taiwan, bakasyon ko po sana dito para bisitahin yung mother ko kasi hindi ko po alam na sa hospital na rin po pala yung father ko. So, pagdating ko po sa bahay, pareho na po silang nasa kabaong. Hindi ko na po sila Pero nabutan. yung time na yun, bakit magkahiwalay sa hospital? Magkahiwalay sila sa buhay? Hindi po, nauna pong na-hospital yung mother ko and then nung time po na inatake yung father ko, nag-decide po yung dalawa kong ate na ipaghiwalay po sila ng hospital kasi baka po pag nakita nung isa, Malungkot. imbis na mabuhay pa, atakihin po, kaya hiniwalay na lang po ng hospital. Ilang oras ang pagitan? 2 hours lang po. Sino unang namatay? Yung mother ko po. Tapos yung father mo Yung sa father hospital? ko po, opo. Ano yun? Ano ibig sabihin sa tingin mo? Siguro po, till death do us part sila, ganun sila magmahalan talaga. Wow, galing ah. Pwede yun eh, no? Di ba? Magkahiwalay kayo ng hospital, tapos text mo. Namatay na ako. Sunod na ako. Mukha. Biro lang. Sino yung mga kapatid mo? Asa yung kapatid mo? Inakaway Ano po. gusto mo sabihin sa ate mo? Ako Ay, sorry. Sino ate mo? bunso po siya. Ay, ikaw, isa pa ang bunso. Opo. Tapos siya pa yung nag-abroad. Opo. Ikaw ang ate. Sige ate, ano gusto mo sabihin kay bunso? Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Sorry kasi nung kasalukuyang nasa Taiwan ka, hindi namin agad nasabi na wala na sila mama at saka si papa. Kasi po ang alam niya po kasi nasa ospital lang po sila tapos sabay po kaming 4 na mauuwi sa bahay. May message ka ba sa kapatid mo? Maraming salamat po sa lahat. Nung mag-alala lang, dito lang kami ni ate. Sa kabila na nangyari sa atin. Tayo pa rin magtutulungan. I love you, Bing. Thank you. Si Pinsan. Pinsan? Ang gusto ko sabihin? Ate, kahit anong mangyari, kasama natin si Mama. Di ba nag-promise naman kami sa'yo na magtutulungan tayo. Kung ano man yung kaya namin, ibibigay din namin sa inyo. Sana hindi ka mawalan ng lakas ng loob na pagpatuloy pa rin yung ginagawa mo. Maraming salamat. Message mo sa mga mahal mo. Sa ate ko, kahit anong mangyari, lahat gagawin ko. Kung minsan, kung hindi ko man kayang suportahan yung ganung kalaking halaga, sana pagkasyahin nyo na lang ng ate. Pero sa pag-alis ko ngayon ulit, pag nakaalis ako, lahat gagawin ko para sa inyo. Wag lang tayo magkahiwa-hiwalay ulit. Mahal na mahal ko kay ni ate.
Wala. Saan kayo nakatira? Sa letre po. Wala kayong Sa Caloocan po. May bahay ba kayo? Meron po. Bali po yun yung naiwan ng kuya po namin. Mhm. Okay. Alam niyo si Pokwang, wala ngayon, nasa abroad, no? I-show. Kukwento ko lang kung gaano. Akala niyo si Pokwang, nagpapatawa sa ating araw-araw, pero mabigat din, no? Si Pokwang ngayon, naging isang OFW. Nag-Japan din si Pokwang. May kontrata si Pokwang, kaya mahal na mahal ko yung si Pokwang, eh. May kontrata ho siya na siya isang performer. Namatay po ang anak niya, hindi niya nakitang nakaburol at nailibing. Kaya si Pokwang ho, gaganyan-ganyan, pero mabigat ho ang pinagdaanan niyan. Kaya si Pokwang ho, mahal na mahal namin. Kasi, dahil isa po siya sa mga OFWs. Kaya kayong mga OFWs, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat may pag-asa. Tingnan niyo yung itsura ni Pokwang. Nagkaroon ng pag-asa. Hindi, ako paiyak na ako kay Pokwang, pero gusto ko lang, ayoko nang may lumuluhan na dito. Mahirap po maging OFW. Lumalayo ka sa iyong mga mahal sa buhay. Lumalayo ka sa pamilya mo. Iniiwan mo anak mo, asawa mo, talagang mga pamilya mong binahal para mag-alaga sa ibang pamilya. Yan po ang buhay ng OFW. Sila na po ang tinagurian natin, mga bayani natin ngayon. Sino ba ang tutulong sa mga taong yan? Dapat ang mga namumuno. Dapat may taong tumutulong dyan. Sana ho, sa darating na mga pagkakataon, sa mga OFW, hindi na puro luha ang nakikita natin. Puro sigaw, saya, palakpak, at madidinig natin sa kanilang, really, maraming salamat sa Pilipinas kasi napagtapos ko ang aking mga kapatid, nagkaroon kami sariling bahay, ang mga magulang ko masaya-masaya. Hindi laging daing. Sana sa susunod na may mamumuno, yan na po ang makita natin. Okay, Hazel, good luck sa'yo. Salamat, ha? Anong talent ni Hazel? Sa sayo po. Pwede po maging